Ngayong araw, aakyat nga lang naman tayo sa pang-apat na pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Kitanglad. May elevation ito na 2,899 meters above sea level. At matatagpuan ang bundok na ito sa Bukidnon na pinaghahatian ng Malaybalay City, Impasugong at Lantapan, Bukidnon. At bukod sa mga nakapakamangha na tanawin, mayaman din ito sa kultura, kaysaysayan at likas na ganda ng kalikasan. Kung nagpaplano ka na aakyatin ito, para sa iyo tong video na ito. May mga beginners din umakyat dito, pero hindi siya advisable. Kung gusto mo talaga aakyatin ito, dapat simulan mo na ang pag-iensayo. Kasi hindi mo ma-enjoy kung iniinda mo ang pagod mo, na para bang pinaprosahan mo na lang ang sarili mo. Andyan kasi ang hamon ng mga hagdan, putik, at uneven terrain. So hello guys, andito ako ngayon sa bed ko. Papunta akong CTO. So time check 7:50 PM ng gabi. So mga 8 PM aalis yung bat ko at papuntang CTO. Yung ticket ko nga pala nasa 1,570 lang at nabili ko siya online sa Chelsea. Ang convenient kasi hindi mo na kailangan pumila pa. Isang click lang, book ka na agad. Aalis tong ferry mga around 8 PM. Tapos darating kami sa CTO kinabukasan ng mga 5 AM. So roughly mga 9 to 10 hours yung biyahe. Depende kung kalmado yung dagat. Di mo na mamalayan, umaga na pala. Tanaw mo na ang bulubundukin ng Mindanao. At ito nga pala ang kasama ko aakyat. Si Bry ulit kinuha kong organ ito. Sa mga hindi pa nakakilala ni Bry, ito nga pala siya. Mura lang kasi sa kanya kung compared mo sa ibang Cebu-based orga. At nakakuha kami ng sasakyan papuntang Agora Bus Terminal ito. Doon kasi yung meet up place namin nung mga nauna sa amin dito sa CTO. Pagdating dito, nag-antay na lang kami sa ibang kasama namin sa climb. Since semi-DIY kasi kami nito, kami yung magpo-provide ng transpo namin. Napagsunduan namin na magre-renta na lang kami ng van at paghahatian na lang namin ang bayad. Nakapalit ng snacks. Gumastos pala ako nito ng 4,750 pesos. Kasama na pala ang transpo galing sa Intawas papuntang jump off ng Mount Kitanglad. Lahat ng fees at pagkain sa hike ay sagot na ng organizer. 3 days and 2 nights pala kami nito. At first stop nga pala namin ay sa Communal Ranch. At ito yung side trip namin. Pangalawang punta ko na pala dito. Ang unang punta ko dito ay noong 2023 pa. Madami na palang nagbago. Yung daan ay medyo hindi na lubak-lubak at hindi na one way yung daan. Marami na din nagbebenta ng mga pagkain dito at isa sa mga nakita ko ay mango charcoal ice cream. Yung lasa niya ay hindi siya gaanong matamis at saktong-sakto sa init ng panahon. First stop pala namin dito. Kumain muna kami bago kami pupunta sa bahay ng dato. Doon kasi magre-ritual bago kami aakyat ng bundok. Sa oras na ito, papunta na kami sa Intavas kung saan yung bahay ni dato. Itong transpo nga pala ay kasama na sa binayaran natin kanina galing sa CDO. At ilang minuto lang galing sa Impasugong, makikita mo na ang naglalakihan ng mga bundok at tinatawag itong Mount Kitanglad Range Natural Park. Dito rin nakatayo ang pangalawa at pang-apat na pinakamataas ng bundok sa Pilipinas. Nakarating na kami sa lugar kung saan gaganapin ang ritual at naroon din ang bahay ng dato. At sa oras na ito, nagkukwentuhan pa muna kami dahil mamaya pa isasagawa ang ritual. Guys, magkakita ang yung tower guys sa bukid. Wow. Manay Kitanglad. So naa ako karon sa balay ni dato. So diri mi magstay, later ang ritual, then tomorrow ang climb. Time check mga nasa 3:15 PM. Magsugod ang ritual by 4 PM. Tatlong grupo nga pala yung sabay-sabay na magre-ritual itong araw na ito. Yung ibang grupo ay nanggaling pa sila ng Luzon at ibang parte ng Visayas.
Magdapit alas 5 na ng hapon ay naghanda na sila para sa ritual. Para sa mga tutubong Bukidnon, Talaandig at Igaunon, ito ay isang sagradong lugar, tirahan ng mga espiritu, ninuno at kalikasang matagal na nilang pinapahalagahan. Ginagawa rin ito para siguraduhin na ligtas at maayos ang pag-akyat. Para sa mga katutubo, hindi lang basta bundok ang Kitanglad, bahagi ito ng kanilang kultura at dapat pasukin ng may paggalang. Kaya bago umakyat, may ritual muna bilang respeto sa mga bantay ng bundok at para humingi ng pahintulot at proteksyon. Salamat ako o pinsahan sa mga bisita rin at ang tunas mo makutos sa kampaw. Nagagayad pod me sa mga biologists. Unsa ang mga tanom, unsa ang mga tanom na diha, pangitaon. Kasunod, kasagara, kadaghanan ang among bisita. Dili lang pila sa inyo mga mountaineers. May panggaw. Yo guys, good morning. So I'm here at in Travas. Ako diri karon sa gawas kay ato i-check kung unsa kanindot si Mount Kitanglad. So kana kita nyo guys, mo na si Mount Kitanglad. Mo na mong sakon. The fourth highest mountain in the Philippines. Sa labas lang ng bahay ni Dato, bubungad agad sa iyo ang bundok kung saan tayo aakyat ngayon. Sa oras na to, sasakay na kami nito papuntang jump off ng Mount Kitanglad. Kasama na pala ito sa binayaran mong organizer. Dito na pala kami sa jump off area. Dito magsisimula yung akyat namin sa Mount Kitanglad. Alas 7 na ng umaga ngayon at balak namin marating ang summit mga alauna o alas 2 ng hapon. Andon nga pala sa summit yung bunkhouse kaya hindi na kami nagdala ng tent. Ganito pala ang una mong madadaanan. Ayon sa guide, mga 1 to 2 km ang haba ng road trail na ito. So kani sir, mo ni ang kuan, ang first na waiting shed. Oh, base camp. Pila pa ka kilometer pa dong taas? 4 kilometer pa. Ang panot yung dito. Di na pa summit. Di ba? Natin makita every 1 kilometer muna nga signboard. Narata K1. Every 1 kilometer natin makita nga signboard K2, K3, K4. Kami okay. Water source this way. Ng Panjimpar. So guys, yung trail pa summit. So follow ako ni Sir Guide. Ano sa name gani nimo sir? Rando. Si Sir Rando. Ay na. Si Sir Rando. Mo good. Ma-appeal mo. Sabi nga din pala ni Kuya Rando, may bilang na 11,000 steps daw na hagdan. Okay, first hagdan. Pag-count mo ha, count mo yun. 8, 9, 10, 11, 12, 13. So ngayon taga-duty o taga-DNR. Itong pag-loss dito sila Musaka. Oh. Huwag sila Musaka sa dato eh. Ma. Taga-owner, pambinan yung taga-duty. So, mo na yung first nga hagdan. Mga steel stair. Wow. Grabe ka subida.
Sobrang pa na dito. Ika nga nila, mas masakit talaga yung hagdan kaysa sa trail. Kapig ito siya. Hindi siya basta-basta. Stairs. So, ano ang first water source. So, dira pwede sa pag-ritual. Ang mga dato dira. Kapay. Hi. Ang madam mo, madam. Ang suot ka jacket Ang ka namin sa New York mga baga Hanigpuranan. Muna ang water source and ritual. Yo, bro magmotog ko no. Bro Pwede tigna sa natin New York. mag-ritual. Kilometer na, puno na yung Hi sa mga taga Davao eh. Hi. Kisay nang tanan nimo nga nakadto ka kulag. Sobrang pagod na sa oras na ito, pero dinadaan na lang namin ng tawanan at kwentuhan. Grabe. Tungas kayo guys. Hindi siya basta-basta. Pila ang iyang kuha na ni sir? 6/9? 6/9? Oh, 6/9. Oh, difficulty niya. Oh, 6/9. Ay, kahod aning kuha ni. Yeah, stairs na sad. Hi. Okay pa mo guys. Okay na lang, walang choice. Ikaw madam, okay pa? Pahuot akong bilat pero Uy! Ma-restrict na sa YouTube. kaya na to niya. Ato ba batay kami? Second gahagdan. Positive lang yun tani. Go guys. Station 2 guys. Station 2 with guys, so 2004 meters above sea level. 2,900 more. Let's go. So, marami akong water. Fog na ko eh. Fog. Wala fog. Unsa nga prayer ba? Say please daw. Say please Lord. Please Lord. Taga-imig clearing. Kaya fog yun siya. Nira akong makuha. Sugar load ta. Thank you. Dami. So, band paper view from kuan sa mga 2,100 meters above sea level na ni. Hi lang sa vlog na ko. Hi. Laban lang. Ano sa'yo pangalan ni mo, miss? Maylin. Maylin and Sorry ko dati. yeah, from Balay. Bahalag color. Band paper. So, muna ang view sa water source. So, muna na yung pinaka-last niya water source. Katitir mo na. North Face lang. Wala ta tagayon. Wala sa taas. Nana panaugo. Go. Gamay ra siya. Clearing. Alright, so station to sa Layuga. Oh, second station. Station to sa Layuga. Oh. Hi! This is me! From Bicol and yung ikaw ma'am, yung nakalast. Taga saan? Bicol, Kankare. Ah, Bicol. Anong channel mo, sir? Cebu Boy. Yeah. Yeah, let's go.
Ano guys? View. Kaya paano clearing? Grabe ka sa biga. Kusita, dito ta sa dungaw na bato. Dungaw na bato. Key 4 na, key 4. Kita nila ako. So hapit na guys ang summit. Let's go. So guys, so muna ang lago. Yan nag-aso. Ginatuyo daw ko na nila para makuan. Sana natubuan balik. So guys, diri tagikan guys. Kana jump off na dira ng putol ng simento. Grabe no? Wow. Kanindot. Go. Kinain lang namin yung baon naming pack lunch. Kasama na rin yun sa binayaran mo. Sa oras na to, wala na talagang lakas ang tuhod ko para umakyat. Nabanan ako nga gis Japon. So pila na ni kahagdan? Wala na kaiyap. Okay. Hagdan na sad. Hagdan na sad. Pang motivation na ng tower. Ano pa daw sa bisapit na maabot. Grabe. Wow. Kikita ko na. Guys, mo yung dulang-dulang. Tara kang bulak oy. Sige na, yung picture mo. Portrait. Grabe. Guys, kita na ang tower guys. Whew. So mani ang mini boulders daw. What? Yes. Abot na gid guys. Mga 2 PM na rin kami nakarating sa bunkhouse. At sino ba naman ang hindi mawawala ng pagod pag sinalubong ka ng pusa? Diba? Grabe ay nga, nagpuyo man kag 2,900. Layo kaya invitation. 2, 3, go. Ka muna Perfect. Top 4. Ay, kita ka na. Ang ka na. How's of you? Dilim mo kaya palaha. Tagay daw kung kutsara ba eh. Lami siya? Sana siya, Maranaw. Maranao dish. Ito na made of. Nasilawan niyo mo? Lame. Lami kayo. Balik. Naka-Pro Max ba yan na iyang kuan? Kargador ng kaon. Kargador mga kasi. So dito tayo matutulog tonight sa DNR Bunkhouse. So ito yung
nakuha ni Bry sa orga namin. So, yung ano lang siya, parang stay lang, parang capsule hotel ganun yung ano niya, yung idea niya. So, sobrang lamig talaga dito. Papakita ko sa inyo kung ilang layer yung nilagay ko. First, yung layer ko is ito. Yung t-shirt namin sa Kitanglad. The second is ito yung long sleeve ko na pang hike. The third one is puffer jacket. So story time lang kanina nung pagdating ko dito sa summit. Sobrang lamig at parang nagka-altitude sickness ako. Nilalagnatin ako nun. Siguro sa pagod at saka first time ko na mag-camp kasi ng mga nasa 2.9 yung elevation. So, very exhausted ako talaga kanina. Binigyan din ako ni Kuya, nakalimutan ko yung name niya, Saridon. Nakainom din ako ng gamot, then medyo okay na ako ngayon. Di na rin nilalamig. So, masama lang talaga yung panahon niya yan. Sobra. Walang foggy siya at saka may ulan-ulan. So, nasipon din ako guys. So, sobrang lamig talaga. Parang first time ko talaga na ganito yung sobrang lamig. Nandito kami ngayon sa DNR Bunkhouse. Matagos yung lamig dito eh. So, may sleeping bag din ako. Time check. It's already 8 p.m. So, matutulog na ako. Pero bukas, may may lakas sa downhill. At saka, may signal naman dito sa summit. Kaso lang, yung signal lang is TM. So, smart ako. So, hindi ako nakapag-signal. Bukas, sana makapag-clearing kami or sea of clouds. Nangatog ng tao eh. Ayak. So, good morning. Dito ako sa labas. Time check. It's already 5 a.m. in the morning. So, pinagbigyan naman tayo ni Kalikasan ng clearing today. Kikita niyo yung sa likod, sa mga na yan, city lights ng Malaybalay. At saka, basta sa bukid nun, ganun. And, yeah, we're waiting for sunrise. So, sana may sea of clouds ganun. Pa-sunrise na guys. So, lang ganda. Tingnan nyo, ganda guys. Oh, ayan. May namuong clouds dun, no. I don't know kung so siya lang mag-isa. Tapos napaka-clearing. Guys, you know, may namuong clouds na din. At saka dito, ayan, namuong clouds na. Ayun, I don't know, yan yung Mount Matuto. And sa likod niyan is Mount Apo. Yan, sea of clouds dun mo. See? Sobra ganda. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda si Mount Kitanglad.
Wala na. Guys, so mga onsami guys. Sa iyong halagi. Wow! Ito talaga ang pinakagusto ko pag may organizer. Sila na ang nagluluto ng pagkain nyo sa bundok. Shoutout nga pala sa pamilya ni Datong Isaw-Isaw. Sila pala ang nagluto ng pang-umagahan. Guys, bababa na kami ng Kitanglad. So, dito na kami sa mini boulders, sabi nila. Mini boulders. Yun. Ano ba? Anay acting. Buto, ipatag kaayo. Wow, kalami sa hangin. Uy! Hello! Hello! Uy! Uy! Majet to! Git ka, shish! Grabe, ibang klaseng pagod pero ibang klaseng saya din. Sulit na sulit lahat ng ahon, hingal at pawis kasi ang ganda talaga ng bundok. Pati ng mga taong nakasulubong namin sa daan. Shout out sa buong team, sa mga organizer at syempre sa mga nag-alaga at nagluto para sa amin. At kung nag-enjoy kayo sa kwento na to, huwag kalimutan i-like, mag-comment at i-share tong video. Hanggang sa sunod na akyat, time safe, respect nature at huwag kalimutan mag-enjoy kahit madulas ang trail. Kita-kits sa next bundok. Bye-bye!